Ano nga ba ang patok ngayon na dapat mong malaman o napapanahon na dapat mong malaman kung papasukin mo yung mundo ng pagbablogger? Saka magsisimula, anong gagawin mo at paano mo ito gagawin? Pero bago yan, intro muna tayo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okay, hi, ito ulit si Kuya Mikes na magbibigay sa inyo o mag-share sa inyo ng aking experience sa pagbablog. Disclaimer lang po, hindi po ako professional o hindi pa po ako professional. Ito lamang po ay base sa aking experience at sa aking pag-aaral. Now, bibigyan ko kayo ng idea na ginamit ko din kung ano yung mga demands ngayon na mga trend sa panahon natin na ito. So, ito yung mga list na pwede natin gamitin para magkaroon kayo ng content kung papasukin nyo yung mundo ng pagbablog. Okay, number 1, technology. Ano ba yung meron sa technology? Meron dyan yung pinaka-latest ngayon, yung artificial intelligence. Pwede mong i-discuss yan. So, aralin mo lang yan, maigi. Meron naman dyan tinatawag natin yung 5G, which is yung latest ngayon, So, mabilis yung processing yan. So meron pa tayong sample dyan, yung quantum computing. So, kino-compute nito yung potential application in solving complex problem. Okay? Hindi ko nga intindihan yun. Iba-iba in regards on technology, high-tech technology. So, pwede mo yung pasukin. Okay, pangalawa, meron tayong social media. Ano ba yung meron sa social media? Sa social media, normally ngayon, ang nangyayari ngayon, normally sa social media, meron mga gumagawa ng short film, marketing strategy, yung mga influencer, gumagawa ng content, katulad ng ginagawa ko, para naman makatulong o magkaroon ng idea sa ibang katulad natin na gustong matuto sa larangan ng pag-vlog or anything sa larangan ng social media. Okay, pangatlo, passion. Ano ba meron sa passion? Sa passion, pwede mong i-discuss dito yung ano ba yung napapanahon ngayon, mga in-demand sa mga passion show, mga latest trend na sinusuot ng mga influencer, mga celebrities, mga anong klaseng mga makeup, anong klaseng bag, anong klaseng ganun. Pwede mong gawing niche o pinaka-topic mo. Okay, next naman yung sa health and wellness. Sa health and wellness naman, i-discuss mo dito yung tungkol sa mga pangkalusugan. Pero normally kasi ang nagdi-discuss ng sa health ay mga expert or mga professional, So, dinidiscuss to kung ano yung katulad ni Doc. Ano ba yan? Si Doc o doktor, yung mga doktor. Okay? Sa wellness naman, normally yung mga sport athletes, yung mga nagbibigay ng mga tamang ehersisyo, yung tamang pamamaraan kung paano mapapalaki, papapaliit yung katawan, kung paano magiging maliksi, kung paano magiging malakas, So sila yung nakakaalam niyan. Pero kung gusto mong pasukin yan, wala kang problema. Kung ikaw ay magaling dyan sa health and wellness na yan, pwede mong gawing content yan o pinaka-niche mo. Okay, sunod naman tayo sa panglima, which is yung entertainment. Yung entertainment naman, normally itong entertainment na to ay tumutukoy doon sa mga pelikula, commercial, anything na tungkol sa entertainment. International, local man yan. Yung next natin, yung food and beverage. Ano ba yung meron sa food and beverage? Sa food and beverage, pwede mo yung gawing niche kung ikaw ay mahilig kumain, mahilig uminom. Okay? So, pwede mong gamitin yan o gawin mo yung niche, Pinaka-topic mo, pinaka-target mo na panonoorin ng mga tao sa'yo. Okay? So, yan, food. So, normally sa food, meron mga gumagawa, mga mukbang, mga food review, mga comments sila kung okay yung pagkain, masarap yung pagkain. So, yun, tungkol sa pagkain at mga inumin. Ito naman yung pinaka-next, yung pinaka-magastos sa lahat, Hindi naman totally magastos, pero kung ang topic mo ay mapababa, mas maganda rin, which is yung travel. Yung travel naman, madali lang naman to kung ang target mo ay
tawag dito, tipid mode o discount mode or budget meal na pagta-travel, no? So, nasa sayo pa rin naman yan kung alin doon yung ano mo, kung ano doon yung target mo. Minsan kasi may mga vlogger din o merong mga content creator na nagba-vlog sila, yung travel nila medyo mahal, expensive. So depends pa rin yan doon sa klase ng iyong target market or target audience. Pinakahuli ay ito yung tinatawag nating mga marites. Okay, yung mga marites, ito yung mga gumagawa ng, di ko alam kung gumagawa ba ng istorya, gumagawa ng pag-uusapan, gumagawa ng gumagawa ng mga ikaka-trending, gumagawa ng mga pinag-uusapan yung ibang tao. Yan po, mga marites, si mga kapitbahay. O, pinag-uusapan, pinagkukwentuhan yung buhay mo. Anyway, kung diyan ka magaling, pwede mo ring i-vlog yan, no? I-vlog mo, ewan ko lang kung saan ka makarating. Marami kasing vlogger na nadidemanda, no? Dahil cyber libel, pagsisira ng mga pangalan ng ibang tao. At kung ano-ano pa. So anyways, ayun po yung ilan, no? Ilan lang yan kung gusto mong maging vlogger, ilan lang yan sa pwede mong gawing niche o pinaka-target mo. So meron tayong technology. Okay, ikaw nang bahala mag-search niyan kung ano-ano yan. Next natin yung social media. Ikaw na rin bahala dyan. Mag-search yan kung paanong gagawin mo dyan. Yung passion, ikaw na yan. Kung magaling ka sa passion, magaling ka mag-makeup, magaling ka mag-ayos, it's up to you. Ikaw na yan. Bahala ka na dyan, no? Tapos meron tayong health and wellness, no? Ang normally gumagawa niya, mga doktor, mga sport athletes, no? So, sila na yan. Pero kung gusto mo rin tahakin yan, pwede rin naman. Next, yung entertainment. Tulad ng sinabi ko, mga showbiz, personnel, international, local. Kung gusto mong pasukin, walang problema yan. Okay rin yan. Maganda rin ng niche yan. Tapos yung food and beverage, kung gusto mong mayroon ka mga food review, pwede mong gawin yan. Okay, kung mayroon ka kumain, mayroon ka uminom, kung mayroon kang mag-eksperimento ng mga pagkain, go, no? Mga mukbang, go, no? Isa yan, no? Next, yung travel, pinaka-expensive o pinaka-mura, tipid mode or budget mode. Bahala ka na doon, no? Tapos yung pinakahuli yung marites, no? So, yun po. Ilan yan? 8, no? Ilan lang yan sa mga nabanggit ko. At I hope na sana ay meron kayong napulot sa maliit na video natin ngayon or maliit na content natin ngayon. So kung gusto nyo makita kung paano magsisimula sa pagbablog, meron tayong isang link dyan. I-click mo na lang kung saan dyan yung link na yan para magkaroon ka na idea kung paano ka magsisimula. So yun lang naman guys, at I hope na sana may natutunan kayo sa aking munting vlog ngayong araw. Pasensya na at medyo hindi tayo tuloy-tuloy. Medyo may trabaho rin tayo sa umaga, no? Day job na tinatawag. So itong ginagawa kong vlog ay pasunod-sunod lang. Thank you guys, at I hope na sana ay patuloy nyo ako supportahan. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Hindi ko na kayo mention, no? Maraming salamat. Thank you. God bless and good night. I leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11. It's time for progression. Could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive.